Mga militante, dismayado kay Po. Dismayado ang mga militanteng grupo kay Presidential Candidate Grace Poe matapos na ipagtanggol at baliktarin ang katotohanan kaugnay sa naging parte ni San Miguel Corporation Chair Eduardo Dadinco Waco Jr. kaugnay sa kontrobersyal na Coco Levy Fund. Kaugnay ito sa pahayag ni Po na wala nang magagawa at wala nang kontrol si Cuangco sa pondo ng Coco Levy Fund na matagal nang hinintay ng mga magsasaka ng nyog. Dahil dito, sinabi ni Akbayan Representative Walden Bello na malinaw na lumipat na ang katapatang ito at ipinakita nito ang kanyang loyalty kay Danding na Chairman Emeritus ng Nationalist People's Coalition na nag-endorso sa kanya at sa kanyang running mate na si Senator Chis Escudero. Ayon naman kay Antonio Flores, Secretary General ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, imbis na isulong ang hustisya para sa milyon-milyong mga maliliit na magsasaka ng nyog, inabsuelto pa ni Po si Cuangco. Mga militante, dismayado kay Po. Dismayado ang mga militanteng grupo kay Presidential Candidate Grace Poe matapos na ipagtanggol at baliktarin ang katotohanan kaugnay sa naging parte ni San Miguel Corporation Chair Eduardo Dadinco Waco Jr. kaugnay sa kontrobersyal na Coco Levy Fund. Kaugnay ito sa pahayag ni Po na wala nang magagawa at wala nang kontrol si Cuangco sa pondo ng Coco Levy Fund na matagal nang hinintay ng mga magsasaka ng nyog. Dahil dito, sinabi ni Akbayan Representative Walden Bello na malinaw na lumipat na ang katapatang ito at ipinakita nito ang kanyang loyalty kay Danding na Chairman Emeritus ng Nationalist People's Coalition na nag-endorso sa kanya at sa kanyang running mate na si Senator Chis Escudero. Ayon naman kay Antonio Flores, Secretary General ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, imbis na isulong ang hustisya para sa milyon-milyong mga maliliit na magsasaka ng nyog, inabsuelto pa ni Po si Cuangco. Mga militante, dismayado kay Po. Dismayado ang mga militanteng grupo kay Presidential Candidate Grace Poe matapos na ipagtanggol at baliktarin ang katotohanan kaugnay sa naging parte ni San Miguel Corporation Chair Eduardo Dadinco Waco Jr. kaugnay sa kontrobersyal na Coco Levy Fund. Kaugnay ito sa pahayag ni Po na wala nang magagawa at wala nang kontrol si Cuangco sa pondo ng Coco Levy Fund na matagal nang hinintay ng mga magsasaka ng nyog. Dahil dito, sinabi ni Akbayan Representative Walden Bello na malinaw na lumipat na ang katapatang ito at ipinakita nito ang kanyang loyalty kay Danding na Chairman Emeritus ng Nationalist People's Coalition na nag-endorso sa kanya at sa kanyang running mate na si Senator Chis Escudero. Ayon naman kay Antonio Flores, Secretary General ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, imbis na isulong ang hustisya para sa milyon-milyong mga maliliit na magsasaka ng nyog, inabsuelto pa ni Po si Cuangco. Mga militante, dismayado kay Po. Dismayado ang mga militanteng grupo kay Presidential Candidate Grace Poe matapos na ipagtanggol at baliktarin ang katotohanan kaugnay sa naging parte ni San Miguel Corporation Chair Eduardo Dadinco Waco Jr. kaugnay sa kontrobersyal na Coco Levy Fund. Kaugnay ito sa pahayag ni Po na wala nang magagawa at wala nang kontrol si Cuangco sa pondo ng Coco Levy Fund na matagal nang hinintay ng mga magsasaka ng nyog. Dahil dito, sinabi ni Akbayan Representative Walden Bello na malinaw na lumipat na ang katapatang ito at ipinakita nito ang kanyang loyalty kay Danding na Chairman Emeritus ng Nationalist People's Coalition na nag-endorso sa kanya at sa kanyang running mate na si Senator Chis Escudero. Ayon naman kay Antonio Flores, Secretary General ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, imbis na isulong ang hustisya para sa milyon-milyong mga maliliit na magsasaka ng nyog, inabsuelto pa ni Po si Cuangco. Mga militante, dismayado kay Po. Dismayado ang mga militanteng grupo kay Presidential Candidate Grace Poe matapos na ipagtanggol at baliktarin ang katotohanan kaugnay sa naging parte ni San Miguel
Corporation Chair Eduardo Dandico Waco Jr. kaugnay sa kontrobersyal na Coco Levy Fund. Kaugnay ito sa pahayag ni Po na wala nang magagawa at wala nang kontrol si Cuangco sa pondo ng Coco Levy Fund na matagal nang hinintay ng mga magsasaka ng nyog. Dahil dito, sinabi ni Akbayan Representative Walden Bello na malinaw na lumipat na ang katapatang ito at ipinakita nito ang kanyang loyalty kay Danding na Chairman Emeritus ng Nationalist People's Coalition na nag-endorso sa kanya at sa kanyang running mate na si Senator Chis Escudero. Ayon naman kay Antonio Flores, Secretary General ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, imbis na isulong ang hustisya para sa milyon-milyong mga maliliit na magsasaka ng nyog, inabsuelto pa ni Po si Cuangco. Mga militante dismayado kay Po. Dismayado ang mga militanteng grupo kay Presidential Candidate Grace Po matapos na ipagtanggol at baliktarin ang katotohanan kaugnay sa naging parte ni San Miguel Corporation Chair Eduardo Dandico Waco Jr. kaugnay sa kontrobersyal na Coco Levy Fund. Kaugnay ito sa pahayag ni Po na wala nang magagawa at wala nang kontrol si Cuangco sa pondo ng Coco Levy Fund na matagal nang hinintay ng mga magsasaka ng nyog. Dahil dito, sinabi ni Akbayan Representative Walden Bello na malinaw na lumipat na ang katapatang ito at ipinakita nito ang kanyang loyalty kay Danding na Chairman Emeritus ng Nationalist People's Coalition na nag-endorso sa kanya at sa kanyang running mate na si Senator Chis Escudero. Ayon naman kay Antonio Flores, Secretary General ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, imbis na isulong ang hustisya para sa milyon-milyong mga maliliit na magsasaka ng nyog, inabsuelto pa ni Po si Cuangco. Mga militante dismayado kay Po. Dismayado ang mga militanteng grupo kay Presidential Candidate Grace Po matapos na ipagtanggol at baliktarin ang katotohanan kaugnay sa naging parte ni San Miguel Corporation Chair Eduardo Dandico Waco Jr. kaugnay sa kontrobersyal na Coco Levy Fund. Kaugnay ito sa pahayag ni Po na wala nang magagawa at wala nang kontrol si Cuangco sa pondo ng Coco Levy Fund na matagal nang hinintay ng mga magsasaka ng nyog. Dahil dito, sinabi ni Akbayan Representative Walden Bello na malinaw na lumipat na ang katapatang ito at ipinakita nito ang kanyang loyalty kay Danding na Chairman Emeritus ng Nationalist People's Coalition na nag-endorso sa kanya at sa kanyang running mate na si Senator Chis Escudero. Ayon naman kay Antonio Flores, Secretary General ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, imbis na isulong ang hustisya para sa milyon-milyong mga maliliit na magsasaka ng nyog, inabsuelto pa ni Po si Cuangco. Mga militante dismayado kay Po. Dismayado ang mga militanteng grupo kay Presidential Candidate Grace Po matapos na ipagtanggol at baliktarin ang katotohanan kaugnay sa naging parte ni San Miguel Corporation Chair Eduardo Dandico Waco Jr. kaugnay sa kontrobersyal na Coco Levy Fund. Kaugnay ito sa pahayag ni Po na wala nang magagawa at wala nang kontrol si Cuangco sa pondo ng Coco Levy Fund na matagal nang hinintay ng mga magsasaka ng nyog. Dahil dito, sinabi ni Akbayan Representative Walden Bello na malinaw na lumipat na ang katapatang ito at ipinakita nito ang kanyang loyalty kay Danding na Chairman Emeritus ng Nationalist People's Coalition na nag-endorso sa kanya at sa kanyang running mate na si Senator Chis Escudero. Ayon naman kay Antonio Flores, Secretary General ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, imbis na isulong ang hustisya para sa milyon-milyong mga maliliit na magsasaka ng nyog, inabsuelto pa ni Po si Cuangco. Mga militante dismayado kay Po. Dismayado ang mga militanteng grupo kay Presidential Candidate Grace Po matapos na ipagtanggol at baliktarin ang katotohanan kaugnay sa naging parte ni San Miguel
Corporation Chair Eduardo Dandico Huangco Jr. kaugnay sa kontrobersyal na Coco Levy Fund. Kaugnay ito sa pahayag ni Po na wala nang magagawa at wala nang control si Huangco sa pondo ng Coco Levy Fund na matagal nang hinintay ng mga magsasaka ng nyog. Dahil dito, sinabi ni Akbayan Representative Walden Bello na malinaw na lumipat na ang katapatang Ipo at ipinakita nito ang kanyang loyalty kay Danding na Chairman Emeritus ng Nationalist People's Coalition na nag-endorso sa kanya at sa kanyang running mate na si Senator Chis Escudero. Ayon naman kay Antonio Flores, Secretary General ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, imbis na isulong ang hustisya para sa milyon-milyong mga maliliit na magsasaka ng nyog, inabsuelto pa ni Po si Huangco.